kaya ako na-inspire ng todo dahil sa mga nagsasalita rin. Pero, siguro, ayoko lang maputol yung ating, yung ating sequence kasi meron tayong isa kasing sticker talaga na dapat isa-touch siya kayo niya, kaya lang, kayo hindi pa siya ready, hindi ready na siya. Siguro mag-touch siya, just 10 minutes, pagkatapos siya ka naman, okay na sa inyo? Yes! Sige, so, Paul, ikaw muna Paul, bago ako. Wow! You have an option. Okay? Kung pagkatapos niya, gusto niya break, or gusto niya pagkatapos niya, ako na agad. Ano palagay niyo doon? Break? Break? Okay, good news. Hindi. Okay, bakit pag medyo gisingin mo natin yung sarili natin kasi talagang very tiring to. Ako po, natulog ako 5:30 AM. Nagising ako ng 7:30. Sabi ko, naku, late na kasi 8 ang start. Tapos, pinilit pa rin namin humabol kahit na meron kaming napakarami po namin business actually. Especially Saturday. Mamaya makikita niyo po yun, pero let me share to you po kung sino po muna si Paul. Kasi katulad po ninyo, karamihan dito katulad ko rin ang dinaanan. Kaya na-appreciate ko kaya ni Partner Yeye. Di ba naglalaba ka pa, sabi mo, pupunta ka dito. So, dinaanan po namin yun. May dalawa pong bagay na kailangang matutunan nowadays. Una po, yung mayayaman para malaman paano nabubuhay yung mahihirap. Pangalawa po, yung mahihirap, paano naman gumagalaw at paano umaasenso o ano yung sikreto ng mayayaman. Dahil po yan, two things, no? Two things, the rich to know how the poor people live, and the poor people how to know how the rich people work. Okay? Lapay naman natin. Pakilala ko po muna yung sarili ko. I'm Paul Christian Leonardo. Sa Chinese name ko po ay Mr. Tan Polo. Lumaki po ako sa, alam niyo yung karerang ng Santa Ana. Yung may kabayo, di ba, na nangarerang. Doon po ako. Ang daddy ko po is pure Chinese. Ang mami ko po is Filipina. Sad to say, background ng buhay ko para pag minsan nakasalubong niyo ako, medyo alam niyo na kung sino talaga si Paul, para hindi tayo nakakahiya. Maganda po yun sa sa isang kumpanya na magkakasama tayo ganito. Ang dad ko po is kahit Chinese po siya, hindi siya kayamanan. Kasi 18 years old at asawa na po siya. Yun nga po yung mama ko. So alam niyo, minsan yung mga lalaki medyo medyo pag ganun kabata hindi pa ready. Tama, no? So nagkaroon po siya ng walong asawa. Okay, mabigat, no? Okay. Ako po ang panganay sa lahat. So sa walong mag-aasawa, dalawang anak kada pamilya. So panganay ng lahat ng panganay, parang gano'n. So naranasan ko po yung hirap. Sobrang hirap to the point na alam nyo, kahit naka-video to, dumudumi po ako ng bata sa dyaryo. Di ba? Mahirap talaga yun. Sino nakaranas doon sa dyaryo? Tapos ako, baka, ay siya, meron isa. Meron doon, medyo tumaas, tapos kininis siya kami. Pero, hindi nakakaya, pero gusto natin pakita na iba-iba tayo ng box of life, kagaya ni Sir Joey kanina, nabanggit niya na mahirap talaga yung galing ka naman sa taas, tapos biglang may bumagsak. Namanasan ko kasi yun. Pero from the start, di po ako pinanganak sa maiging pamilya talaga na may kaya. Ang ginawa ko po nun, ang naging tanong ko, kasi nung bata po ako, even yung, alam niyo yung sala set, ang sala set namin, narimata. Alam niyo narimata? Andiyan ka, bata ka, nakaupo ka, biglang may dumating dalawang lalaki, binuhat. Hindi ko kasi kami bayad. Binuhat. So, ano nangyari, nakatira kami doon sa bahay, natulog na lang kami. Kama namin, sige partner, papindot po ng isa. Ayan, ito po yung bahay namin. So, yung kamang yan, dyan na kami kumakain, dyan na kami natutulog. Yan lang, yung laking yan. Ito yung dad ko, waiter po siya sa Mandarin. Ito po ako, yung kapatid ko, isa lang, sabi ko nga, dalawa kada family, no? Nakagat pa ng ipis yung mata, kasi doon na yung kamay. Good yun eh. Naalala ko pa nun, yung ultimong 25 centimo sa hanapin mo sa mga gilid-gilid. Yung hirap na yun. Yung talagang, masaya ka na nung yung pulit ng barya. Lalo na yung may sala pa, yung alam mo yun, singit-singit ng sala, may nalalaglag dyan eh, di ba? So noong tayo na sabi ko, ayokong habang buhay ganito. Kasi nakita ko yung, wala kayong kubeta,
Tapos papasok sa school, iisa lang yung polo mo, pag-uwi mo, lalaban. Pag-gising mo, basa pa siya, lalo na yung medyas. Basa pa talaga siya kasi wala isasampay siya sa electric fan, natutulog ka, gumagano yung, alam mo yung bakal na electric fan ng araw, di ba, gano'n, maingay pa yun, tapos lumilipad-lipad yung, yung medyas mo. Minsan basa pa siya. Sabi ko, bakit gano'n? Sa Chinese school kasi, alam nyo, Chinese school ako nung bata. Medyo yung mga kaklase ko, anak ng may-ari ng hardware, yung mga ganyan, nagtataka ko sila, bakit kahit mukha namang nakabihis, mahirap, simple lang. Pero parang hindi siya nagigipit. Sabi ko sa inyo, tayo na yan din, kung ano yung kakainin namin, binibili lang yung nakasupot, yung kanin, nakasupot. Naranasan nyo rin ba yun? Minsan di kayo nakapagluto. Bibili ka ng ulam sa, di ba, karinderya. That time, 5 piso ang kanin, ang gulay, parang hindi ko na makikula kung 10 piso. Tapos ang karne, 20 siguro o 15. Pero ngayon, magkano ba pagkano? Di ba, 40, ganyan, di ba? So, araw-araw yun ang buhay ko, inutusan ako, Paul, bili kang kanin, bili kang ulam. Pagbalik ko, nakabalot pa yun sa parang yellow pages, no? Tapos may supot, kakain kami dyan. Sabi ko, ayokong ganitong buhay. Anong nangyari sa amin? Ang pinakamabigat sa lahat na naranasan ko na hanggang ngayon, halos, yun ang, yung tinakot ko yung sarili ko. Ayokong ganyan yung magiging anak ko, di ba? Ayokong ganyan na, kasi iniwan na kami ni Papa nung grade 3 ako. So, iniwan ako ng Papa ko nung grade 3 ako, from Chinese school, napunta po ako sa public school na. Yun yung masakit na isa na mga nasa ko pagbata. Kasi iiwanan mo yung mga kaibigan mo eh. Tama? So, nag-iwanan ko sila. So, bakit alis ka? Alam mo, magpilita ko kung sinumalik kung bride ka rin, di ba? Pero sabi ko, wala kasi si Papa, iwanan na kami. So, naalala ko pa sa Chinese school, may time na exam namin, ano yung first grading, second grading, nag-exam mga klase ko, nag-exam ako noong una, sabi ng principal, Mr. Tan Polo, labas. Labas ako. Alam bakit? Hindi daw nakapagbayad ng tuition, dito matingin na yung utang. Kasi nung utang mama ko wala si Papa eh. Pagka balik ni Mama, walang pera, pinausap si mong pelyado, recall ko pa. Tapos pinalabas ako, lahat sila nag-exam, nasa labas ako, ito yung bintana, ito yung pinto. Ang sakit, dahil sabi ko, bakit ganun? Nag-aral naman ako, di ba? Pero hindi ako pwede mag-exam. Lahat yun, tumatak sa isip ko, sabi ko, isang araw, hindi magiging ganito ang buhay namin. So, yung sinasabi ni Sir Joey kanina na ni Sir June, na malaman mo na success start with the convenience end or get out of your comfort zone. Diba? Yun yung ginawa ko po. Sige, partner, pabalik muna kanina yung isa. Yung kanina. Yan. Sige, partner yan. Nag-start po ako, nag-aaral pala ako, pero bago ito, nung elementary, alam niyo yung tsokolating Lala na bibili sa mini-stop? Yeah. Yung magkadikit, 25. Matagal na po yun, tinda ko po yun. Saka yung kawayan na mayroong matamis, sinusundot-sundot, kumakain nyo, yung kakulay nung lumalabas dito. So yung time na yun, tinda ko ng po yun. Sabi ko, kung anong pwedeng gawin para makatulong, kasi wala kang magulang, inanay ko, stress. Pag uwi ko galing school, nakahiga yun eh. Pag alis ko pa nga lang, kahiga na. Pag uwi ko, nakahiga pa, papakainin mo pa. Kasi, mahal yan si Papa talaga, no? So, nung college, high school, college na to, nakatawa ko high school. 1999 po ako graduate sa PUP. Alam mo po yung PUP, wala nang medyo budget, no? 300 plus lang ang first semester namin. Nag-question na po ako sa SM, mga tiyangge. That time, ang computer na ganito, desktop, ang hard disk pa namin, 1 gig, no? Di ba? Ang 1 gig ngayon, wala na value ko hard disk, di ba? Oh, that time, wala kayo hindi, nag-aaral ako, I'm earning 30,000 a day net. Second year college, kasi 99 ako graduate. So sabi ko, mag-aaral pa ba ako? O hindi na. Kasi kung makatanggap kayo ng gano'n, medyo talo pa nga networking siya, no? 30 mil sa araw eh. Data, 8 ang pwesto ko. Sabihin natin, average 20 na lang para sa lahat ng pwesto. Kasi ang mga SM no, North EDSA, South Mall, Mega Mall, mahina pa nga ako dyan nun eh. Kasi medyo pa lang, parang pasyalan lang, walang bumibili. Ang SM North, grabe. 10 o'clock kami nagbukas, 11 pa lang, ang dami ko ng benta. Talagang pagpasok ko sa school, ang utak ko, yung ano kayo nangyari sa pwesto ko sa mall, gano'n. So, tinuloy ko yan. Ang naging question ko nun, tama bang iwanan ko yung schooling at magnegosyo? Kayo kaya, okay kayo sa akin. Pag wala ka doon, humingi na benta, pag nandun ka malakas. Papasok ka, hindi? Hindi. Sino papasok? Taas kamay. Wala. Halimbawa, 25 mil, magiging 10 mil ang benta kapag wala ka, taas kamay. Sino papasok? Wala. Wala.
di ba? Noong tayo na yun, sakit sa ulo kayo. Lalo na yung may senaryo na yung teacher ko, may mga nakasilbay, nakita ko si Sir, Basil na Sir, Sir Basil. Yung ganyang awa ni Sir Basil dumating sa school. Tapos, algebra subject ko yun. Lumapit, pwede mong mapuntahan si Mr. Leonardo kasi English na yun, hindi Chinese. So, labas ako, dala ko yung computer, buhat-buhat ko to, ni Lexus po, excuse, dala ko sa college yun. Binayaran ako ng 36,000, nakita ng teacher ko. Yung ganyang forma ni Sir Basilio, naalala ko, medyo sabi teacher ko, ano yun? Kasi wala po, sideline ko lang. Eh, bakit ilagay mo yung pera sa medyas mo? Kasi medyas ko nalagay. Ito ako naman, lagay sa medyas. Sabi sir, kasi na-hold up na ako minsan eh. Ngayon, alam ko na sa medyas ko nalagay. So, wala kang kotse, di ba? So, noong time na yun, sabi niya, ba't ka pa nag-aaral? Kumikita ka na. Eh, sir, bakit naman ganun? Teacher kayo. Yan siya sabi sa akin. Noong time na yun, alam mo, nakita ko na Comsci po ako by profession, na programmer. Doon na nahati. Hindi na ako masaya sa studies ko. Kung kayo, tuturo dito, masaya ba kayo sa trabaho nyo? Ako sa studies pa lang nakita ko na. Why? Yung mga graduate, dumadalo sa school, ang gaganda ng forma. Talagang yan, Makati programmer, software engineer. Pero alam nyo, pagkausap nyo sila, mag-offer ng, ang tawag doon, yung donation sa school, walang mga budget. Ano bakit? Those days, 10,000 siguro ang salary nila. Malaki na yun, no? Mga 99 siguro. Sabi ko, isang araw, minsan kinikita ko yun eh. Pero ang ganda po nila. Ako, medyo nerd ako nun. Nakita naman sa lawin ko, mas makakapal yung dati. Okay, no? So, doon pa lang, sabi ko, mukhang hindi porket tapos ka, sigurado na yung future mo. Diba? Lalo na ngayon. Napansin niyo ba yung nangyari sa Amerika, di ba? Pila ngayon doon, nag-aanap ng trabaho. Mga MBA iba-iba. Sige, next partner, para Now, ang pinaka ginawa ko, sabi ko nga, kahit hindi mo linya, lilinyahin mo. So, naganap ako ng opportunities. Ang maganda dito, dahil part na po tayo ng MK, kahapon po ako officially nag-register. Kahapon lang, okay. Ang maganda po nito, sa team ko po, kasi naglalaro kami ng Cashflow 101. Alam niyo po, may nakarinig diba ng Cashflow 101? Yan, wala na ilan. Sino nakapagbasa ng Rich Dad Poor Dad? Taas ako kamay. Yan, medyo limited pala. Okay. Alam niyo po, nung mabasa ko yung book na yon, ang laman lang ng bulsa ko 100 pesos. Tapos, sabi sa book na yun, may isang game, ang pangalan, Cashflow 101. That time, puro lang akong pangarap. Ang pakiramdam ko, parang ang hirap abutin kasi sila may pera na eh. Ikaw wala, 100 nga lang eh. Inutang ko pa sa kapatid ko yun. Kaya lang, after playing that game, meron doon kasing parang proseso, hindi lang mind setting, ipapakita yung buhay mo, no? Kung ano yung ginagawa mo sa game, mangyayari sa'yo. Pag na-bankrupt ka sa cash flow na game, pwede ka ma-bankrupt sa totoong buhay. Pag yumaman ka doon, using a formula na natutunan mo doon, gamitin mo sa totoong buhay, babago buhay mo. Ito ginawa ko. Doon sa game, nakita ko pwede ka masenso sa property, so pumunta ako sa mga auction na wala akong pera. Take note pumunta ako sa auction, lumaban ako sa bidding, wala akong pera. Nautang lang ako ng pang-down kasi may show money dyan. Tapos, 90 properties yung nilaban nun. Ang nakuha ko, ito, sample. Wasak-wasak yan eh. Sige partner, isa pa po. Thank you. From this, property, ganito po yan pag natapos. Okay, ito before, ito after. Anong naiba lang dyan? Halos. Pintura, di ba? Nakita niyo, ikaw ba bibili ka ng ganito? Tingin mo? Baka iba, hindi. Ay, syempre, bibili ka maganda. Mali po. Pag ganito, nandyan ang pera. Okay? Sige, partner, next pa. Ito po yung before. Tingnan niyo po yung paddle na to, ha? This is before. Ito po yung after. Good or very good? Good, di ba? Sige, balik po, partner. Bakit tayo la? Ito yung before. Yung pong sahig na yan, yung tipong pag naglakad ka dyan, nung binaviewing, pag naglakad ka dito hanggang sa may elevator, mayroon pang footprints. Yung alikabok. Grabe ho yan. Kasi may sinusitis po ako eh. So, nakita ko, lumalaban yung mayayaman eh. Mga, yung pipe, nagpa-pipe pa sila, mga abal basarado, mga Kastila, galing pa ng Europe. Kaya ako, pamala akong totoy doon na nakaupo, sabi ko, hindi, kaya ko to. Kasi nga, gusto ko mabago buhay ko. Nakita niyo buhay ko, di ba, ng bata. So, nanalo po ako doon, tapos naganap ako ng mga kakilala ko na. Sabi ko, maganda to, ganito, ganyan.
wala pang networking kasi hindi po mawawala sa isip ko eh. Now, ito po, sige Parka next is before, this after. Ang setup dito, mga second hand lang yan. Second hand galing Bangkal, sale sa SM, second hand na sala, bagong dining galing Paco. Ito yung 300 sa palengke. Alam mo yun? So, ang maganda, ganyan lang ang setup, nabenta po namin.